Dong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no? Special naman to. Susuriin po natin ano nangyari sa mga dilawan, no? Lumabas na po yung bagong survey ng ah, Magdalo, no? Yung Magdalo mismo, yung grupo po ni Trillanes, no? Nag-survey po at laglag po lahat ng mga dilawan sa senatorial survey. Sabi ko nga, ano nangyari sa mga dilawan? Di ba ito yung inaabangan nilang pagkakataon para sila makalusot, no? Yung titirahan ng mga Duterte at mga Marcos supporters. Pero hindi po sila nakinabang eh, no? Wala po silang pakinabang. Okay, pag-usapan din po natin ito po kino-question ni Senator Amy Marcos. Yun pong pahirapan, no? Bakit kinakailangang pahirapan sa form ng COMELEC yung mga gustong bumawi ng kanilang mga pirma. Yan po mga pag-usap. Abnormal kasi yung mga tulog ko eh. Pasensya na po kayo. Okay, unahin na natin to, no? Umaangal po si Senator Amy ngayon dahil narito po siya sa yung dumadalaw po sa mga komunidad. Tinitignan niya po yung pagbawi. Ayaw talaga ng mga senador sa PI, di ba? Ah, gusto po nilang mabawi ng mga tao yung kanilang mga pirma para makasigurado na hindi na po matuloy ito balang araw yung pirma. Alam nyo, crucial po to eh, no? Crucial po yung, kaya po nagmamadali yung, ang tansya ko dyan, kaya nagmamadali yung House of Representative na ngayon na, ipasa na natin tong PI, ngayon na rin. Tapos magkaroon na tayo ng eleksyon. Ang target nila, magkaroon ng eleksyon na eh. Para before yung 2025 election. Kasi nga, pag nagkaroon po ng 2025 election, makikita po natin yung pasok ng mga bagong lumang senador. Ano po yung ibig sabihin natin ng bagong luma? Marami pong mga datihang senador na mas matatapang kaysa sa batch ngayon ng mga senador yung papasok at baka hindi nila makontrol. Baka mapalitan si Subiri bilang Senate President. Hindi na nila kakayan-kayanin, no? Yun po yung bakit po tulak sila ng tulak. Hindi, 'di ba? Parang senador, no? Baka mas matapang na senador yung pumasok. At kaya ang susi po talaga rito, kita niyo po, no? Hindi po nila binibitawan. Wala pong bumibitaw dito sa People's Initiative. Kaya dapat masigasig din po yung mga tagapagtanggol ng konstitusyon na talaga yung People's Initiative. Kasi baka bumigay yung Senado, tumigil sila eh. Pero mukhang hindi kaya ni Subiri si Manang Amy. Yun lang, no? So ngayon tignan po natin, no? Alam niyo po, importante po to na meron kasing aral dapat na natututunan dito tong kasalukuyang administrasyon. Eh. Yung aral sa mga dilawan, no? Tagagatong sila, no? Tagagatong sila niyan eh. Sila yung malaki yung intention talaga nila noon na bumagsak tong unit team. Eh. Yung kumbaga magkahiwa-hiwalay tong unit team. Yan yung ano nila eh. Yan yung pinakapangarap ng mga yan. Ngayon, yung pangarap nilang bumagsak yung unit team, talaga nagkakasira na. Pero anong susunod nilang gagawin? Hindi po automatic eh. Akala nila pag bumagsak yung unit team, mag-aaway yung Marcos at Duterte, akala nila sa kanila nalilipat. Baliktad po ang nangyayari. Na unti-unti sila nalulusaw at sila po ay parang kinakain nung grupo ng mga Marcos. Tignan po ninyo, meron na rito sa Twitter. Mukhang kinukumbinsi po nila yung mga kasapian nila na sumapi na.
Ito po yung mga pahayag ng mga dilaw 'no, kailangan lang rin natin, eh. Kaya sila in return naiimpluwensyahan po nila yung mga pag-iisip ng mga Marcos supporters. Parang dilaw na, eh. Eto po mga dilawan po 'to nagkukuwentuhan. An unholy alliance with Marcos because he's the lesser evil compared to Duterte. You have got to be kidding me, right? There's no lesser evil between two families. They're both evil, period. So ang pinag-uusapan po pala ngayon ng mga dilawan yung pakikipag-alyansa nila sa tinatawag na lesser evil, 'no? Sa tingin ng mga dilawan, yan dilawan kakamping, isa lang namang grupo yan. Sa tingin nila, lesser evil 'tong mga Marcos kumpara sa Duterte. Kaya dapat kung may papanigan tayo, dito tayo sa mga Marcos papanig. Kasi palpak yung strategy nila na parehas pa rin tirahin, eh. Mukhang maraming ayaw makipag-alyansa kaya matutunaw po sila, eh. Matutunaw 'tong mga dilawan talaga wala na sila, lasog-lasog na. Katunayan, hindi po nila nasamantala yung pagkakagulo na unit team. Ito po yung resulta ng survey. Okay, ito po yung survey ng Magdalo 'no. Kaya pala hindi tatakbo si Trillanes. Wala siya sa wala siya sa survey. Tulfo, number 1, Erwin po. Number 2, Soto. Number 3, Duterte, Digong. Number 4, Cayetano. Number 5, etong bago rito, eh, 'no, Ben Tulfo pumasok sa number 5. Number 6 po si Bongo. Number 7, Ramon Bong Revilla. Number 8, Pacquiao. Number 9, Lacson, Ping Lacson. Number 10, De La Rosa. Number 11, Aimee Marcos. At number 12, Lito Lapid. So lahat po ng mga pambato po ng dilawan, kasama ka sa paglubog na nakakaawa ba ako? Domingo Mirasol. Naawa ka sa akin pero na-master po nila yung inira. Pero hindi sila nakapag-produce ng mga bagong leader, 'no? Yung mga leader nila si Leni, alam mo si Leni tsaka si Kiko, kahit na nung vice president pa wala talagang kakayahan, eh, 'no? Hindi talaga siya leader na yung may kakayahan siyang siya lang po yata yung vice president na nalusaw yung Liberal Party nung panahon niya, 'di ba? Wala talagang hindi niya talaga kayang mag-lead. Kasi traditionally, lahat ng mga vice president, ang lakas po niyan, eh, 'di ba? Ang lakas po niyan kahit sa mga survey. Si Leni Robredo lang po, tignan po ninyo, meron palang mahina na vice president, pero hindi po siya tumakbo, eh, si Doy Laurel. Kaya lang ang pagkakaiba ni Doy Laurel, hindi siya tumakbo na presidente. Lahat po traditionally ang lalakas po, eh. Siya lang po yung palusutin, na ipalusot na vice president, hindi po siya marunong magpalakas, 'no? Katunayan, yun na lang, eh, hindi hindi na ang problema ng mga dilawan nag-stick sila kay Leni. Hindi nila naisip na noong si Leni ay vice president, hindi niya nga kaya na magpalakas ng Liberal Party, kundi nawala talaga yung Liberal Party nung panahon ni Leni na siya ay vice president. Yun talaga, eh. Tapos hindi sila nagkaroon ng clue dun, 'no? Hindi nagkaroon ng clue yung mga dilawan, si Leni pa rin yung kanilang ginawang pambato. Is either wala talaga silang makuha, 'no? Ang alam ko nun si Isko very willing siya yung maging ano nila, eh, standard bearer nila, eh. Pero
Instead na si Isko ay kunin nilang standard bearer, partner ni Leni o kung sino pa man, hindi gano'n ang ginawa nila, eh. Siniraan na lang nila si Isko. Na-master nga nila kaya bagsak si Isko, eh. Na-master nila yung paninira, pero hindi po nila na-master yung papaano mamuno. Yan yung problema nila. Kung ba gano'n ba? Okay. Punta tayo rito 'no. Ngayon bakit natin tinitalakay 'to? May matututunan kasi dapat dito yung may matututunan dapat sa mga dilawan 'no. Kasi ano ba yung ginawa ni Leni for the last 6 years? Bakit hindi siya na bakit hindi niya na-popularize yung sarili niya? Bakit hindi siya nanalo sa madaling salita? Eh, wala naman siyang ginawa kundi banatan yung very popular. Wala siyang ginawa kundi banatan yung si Duterte at yung tatay ni Bongbong Marcos, 'di ba? Yung mga dilawan, wala pong ginawa yan kundi banatan yung martial law, tatay ni Bongbong Marcos yung binabanatan, tsaka si Duterte. Okay. Ngayon po, ano po ang ginagawa ng mga Marcos? Tignan po ninyo mga Marcos at Tambaluslos supporters, ano po ang ginagawa nila? Correct, 'di ba? Binabanatan din yung tatay. Alam mo 'yun? Eto si yung mga dilawan, instead na yung si Marcos, Bongbong, ang paniniwala nila sirain natin yung tatay, mawawalan na ng boto 'to si Bongbong. Gano'n yung ideya nila, eh. Tapos at the same time siraan din 'to si Duterte. Dalawang very popular yung sinisiraan nila. Ngayon po, tignan niyo yung sentro ng ano, kaya dilawan po 'tong utak nila, eh. Bakit po sinisentrohan nila ng atake si Digong? Ang problema nila 'no, kaya bugok talaga 'tong mga dilawan. Ano muna tayo, pahinga muna tayo dito sa ano, gusto ko aralin natin bakit nalusaw yung mga dilawan. Yan kasi mangyayari sa mga ano, eh, sa mga Tambaluslos at Marcos supporter 'pag hindi nila nilubayan si Pangulong Duterte. Okay. Bakit kayo nagsisentro kay Pangulong Duterte samantalang si Pangulong Duterte nagbigay sa ah, worse 'no? Bakit po mali? Yan, eto maling-mali po talaga, eh. Para talunin si Sara Duterte, kinakailangan niyong wasakin yung legacy ni Tatay Digong. Yun yung ginagawa ninyo, eh. Pero mahirap pong sirain yung legacy ni Tatay Digong, eh. Kasi nga paulit-ulit kami dito, ang mga proyekto ni Tatay Digong nakikita, nararamdaman, naaamoy, nalalasahan pa, 'no? Hindi niyo puwedeng itokis-tokis 'yan. Hindi si Marcos tatay, yung Marcos na tatay, puwede niyong itokis 'yan, eh, na ganito-ganito. Kasi hindi naman nasaksihan ng mga tao, eh. Kami nasaksihan namin yung mga tao, eh. Nasaksihan namin yung pamumuno ni Duterte. Naramdaman namin, eh, kung gaano siya kaepektibo, eh. So, walang amount ng, paninira kay Duterte yung makakaapekto sa popularidad ni Duterte. Kaya nga lagi siyang top, eh, 'di ba? O ngayon, hindi naman siya top 3. Pero hindi scientific yang magdalo, eh. Pero kahit hindi scientific, nakita niyo naman, kung tatakbo siyang senador, pasok na pasok at lahat ng bata niya pasok. Yung pinakamalalapit sa kanya si Go tsaka si Tolentino sa lahat din ng survey, si Go tsaka si Bato, si Tolentino pasok lahat, pati si Imee pasok. Okay, ang point ko rito,
Instead na matuto 'tong mga Marcos, kumbaga pare-parehong hindi nag-aaral ng history. Instead na maging aral sa inyo yung ginawa s ni ng mga dilawan, inuulit niyo yung pagkakamali ng mga dilawan, unang pagkakamali na inuulit nila. Pilit nilang sinisiraan si Duterte. Bakit? Anong makikita niyo? Si Tatay Digong, 'pag sinabi kong Duterte, sige nga, yung mga political strategies niyo, tanong ko lang, anong mahihita ninyo kung sisiraan si Tatay Digong? Hindi mananalo si Tatay Digong sa 2028, hindi naman siya tatakbo, 'di ba? 'Yun yung problema ninyo, 'no? Inadapt lang ninyo mapanirang yung mapanirang estilo ng mga dilawan. O ngayon, bakit hindi niyo mabanatan si Sara? Wala kayong makitang ipambabanat, eh. Alam niyo kung ano yung huli niyong binabanat kay Sara Duterte, ha? Alam niyo kung ano yung huli? Yung nagka-traffic sa Commonwealth. Nagka-traffic sa Commonwealth dahil kay Sara Duterte. Ang bababaw ng puwede niyong ibira kay Sara Duterte. Ngayon, ulit-ulitin niyo man yung CIF, yung confidential fund, wala naman naniniwala, eh. Pero ang pinakapalpak niyong gagawin, yung pong siraan niyo si Tatay Digong, hoping na masisira si Inday Sara 'pag siniraan niyo. Mali, eh. Pinakamaling estratehiya ng mga dilawan, ina-adapt ninyo. Okey. Sabagay, ang hirap din ng kalagayan niyo, eh, 'di ba? Ikalawa, sino yung leader ninyo? Sino yung ipantatapat niyo kay Sara Duterte? O palagay niyo na naging effective kayo, nasisiraan niyo si Sara Duterte, nasisiraan ninyo si Tatay Digong. Halimbawa, naging epektibo kayo sa paninira, bumaba ng konti yung popularidad ni Sara Duterte. Sino ipantatapat niyo kay Sara Duterte? Si Tambi? Sige nga, sino yung dine-develop ninyo na puwedeng ipantapat? Kasi pilit na pilit yung kay Tambi. Alam ko po, panay puri po 'yan. Pumunta po kayo sa Twitter. Grabe po kung purihin, grabe kung mamigay ng, bigas, card, ewan ko kung ano yung mga pinamimigay ni ano. Lagi siyang laging namimigay, nakikita natin malalaking mukha, MR. Namimigay lagi, ayuda, ayuda kahit saan. Pero sa tingin ba ninyo talagang mananalo si Tambi, one on one sila ni Sara Duterte? O edi lalo na 'pag may iba pang tumakbo, lalo silang tatambakan. Kasi yung 32 million ni Sara Duterte na bumoto sa kanya, solid 'yan. Solid 'yan, hindi naman nagsisi yung mga bumoto kay Sara Duterte. Kung nasisira 'tong administrasyon, hindi po nagsisisi yung mga bumoto kay Sara Duterte, 'no? Ang nababawasan yung mga bumoto kay BBM, katulad kami hindi, pero yung si Sara Duterte, palagay niyo ng may solid diyan na umayaw kay Sara Duterte, pero more or less solid 'yan. Sino ilalaban ninyo? Yun yung point dun, eh. Sino ilalaban ninyo? Si Martin? Mauulitan lang kayo ni Leni. Kahit na anong gawin yung pagpapabango kay Martin, meron limit 'yan, hanggang diyan lang 'yan. Kaya 'pag si Martin ang pangunahin niyong ilalaban, hanggang kalahati lang 'yan, parang ala Leni lang 'yan. Walang pagkukunan ng boto, eh. Una, wala kayong wala
wala kayong balak na ano, pakiburan niyo lang kunwari yan, para kung naapektuhan kayo diyan. Ako hindi ako naapektuhan ng tukmol na yan, welcome sa'kin yan dahil pinakikita ko niyan. Okey, hayaan niyo yan diyan para mamaga, para maunawaan niya 'tong mga analysis natin. Hindi sila marurunong mag-analyze, eh. Tuwang-tuwa sila na sinisiraan nila si Sara Duterte, sinisiraan nila si Tatay Digong. Sino yung pino-promote niyo? Si Tambi? Ikalawa kong question, papaano niyo ite-treat ang very popular na si Tulfo? Eh, ang daling banata ni Tulfo, kapatid niya nga, eh. Puwede nang yung mga bira ng kapatid niya puwedeng yun lang ang pambanat natin kay Tulfo, eh. Hindi lang namin hinaharap kasi hindi namin ugali yun, na mambira, eh, ng hindi pa kandidato. 'Pag kumandidato si Tulfo, durog yan. Nakukuha po ba ninyo? O question niyo, gagawin niyong Vice President si Tulfo? Mas wais pa si Tulfo, eh. Hindi niya tatapatan si Sara Duterte. Kasi sa totoo lang, marami nag-iimbita kay Tulfo no'n na maging Vice President. Hindi niya tinapatan, eh, nag-senador siya, eh. Alam eto pulitika 'to lahat, eh. 'Wag na tayong maglokohan. Sasabihin, bakit 2028 na pinag-uusapan? Kasi gusto man nilang pigilan yung 2028, hindi nila mapipigilan yung eleksyon ngayong 2025. Susi yan, eh. Wala ni isa na madikit sa Marcos na tumatakbo ngayon, ay na pasok sa top 12. Sila Ping Lacson, si Tito Soto, hindi nasa kalagitnaan na yan si Marcos. Tandaan po ninyo, etong mga politiko na 'to, kaya nilang ipanalo yung sarili nila. Pero kanino po sila kakampi after 2025? Mag-iisip yang mga yan. Si Sara Duterte na po ang pinakamakapangyarihang politiko after 2025. Magiging lame duck na 'to si BBM sa second part kasi alam na ng mga tao, eh. Matuloy lang 'tong 2025 election, alam na nila na ang susunod na presidente si Sara Duterte, hindi sila makakapag-produce, eh. Mag-isip po kayo ng tao na maipo-produce nila na ipantatapat nila kay Sara Duterte. Si Raffy Tulfo? Una, 'pag nag one on one yan, dalawa na yan, laglag yan si Raffy Tulfo. Ikalawa, mas wais pa sa inyo si Tulfo. Akala niyo papayag si Tulfo na gagamitin niyo para ipantapat kay Sara? Hindi papayag yan. Alam niya si Tulfo kung anong meron siya. Maaaring hindi siya abogado, wala siyang mga, sangkatutak na doctorate, 'no? Ang meron si Tulfo kumapa ng mga sikat na issue. Marunong siyang, anong tawag dun, viral. Kung viral, alam niya yan. Hindi niya tatapatan yan. Para siya nagtampo sa bigas. O sino itatapat niyo? Si Tambi? Tambalang Martin at Tulfo? Rapi tu tam tam si Martin at saka si Tulfo? Isang sikat lang ang i-partner ni Sara Duterte sa kanya, isang sikat lang. Laglag yan si Rapi. Cecil joke mo. Okey, balikan lang natin yung mga dilawan 'no. Naawa ko kasi ano yung mga taktika nila, eto, real talk, hindi nila mga dilawan kasi 'to dati kaya ang alam nila siraan lang ng siraan, eh. Tignan po ninyo, yung maliliit una, bakit mahirap siraan si Tatay Digong? Una,
yung mga proyekto ni Tatay Digong super lalaki. Eto, eto alam natin 'yan lahat na napondohan 'yan nung panahon ni Tatay Digong, tinutuloy lang 'yan ngayon, 'di ba? Wala pa po ngayon yung kay BBM, wala pa siyang major, eh. Pero lahat 'yan napondohan 'yan panahon ni Tatay Digong, tinutuloy-tuloy lang. Ibig sabihin, pati yung ike-claim ni BBM ngayon na kanya, hindi pa puwede pa nating i-claim 'yan, kaya lang hindi naman tayo sutil, eh, 'di ba? Sige, inyo na 'yan, kasi sobrang dami naman, eh. Hindi kayang tapatan ni BBM yung ginawa at saka si BBM, hindi po siya yung pati yung susunod sa kanya, yung pinaplano niya, hindi katulad ni Pangulong Duterte, 'di ba? Alam natin ang gusto niyang maging pumalit sa kanya yung anak niya, eh. Pero wala, eh, matigas din talaga rin ang ulo nito ni Sara Duterte. Mi minsan mapupuri mo kasi talagang may sarili silang paninindigan, eh. Kaya lang 'no, kung sumunod lang siya sa tatay niya na Duterte, kaya lang, sa isang banda naman, okey lang din. Nakita natin, na 'pag hindi pala Duterte ang namuno sa'tin, putya ganito pala mangyayari. Lasog-lasog tayo. Kaya nai-imagine ko po, mahihirapan na silang tibagin yung ano, mahihirapan na silang tibagin yung 'pag nakabalik yung Duterte, mahihirapan ng baka pati si Kitty balang Duterte na lang tayo. Kasi nakita ko na si ano, nakita ko na po si Baste, kung gaano ka-powerful yung speech ni Baste. Grabe kung kayo naroon sa venue, kikilabutan kayo. Yung pinag-resign niya si BBM, grabe po yun. Lahat ng balahibo ko nanindig, eh. Actually, nagpapahinga ako nun patulog ako, eh. Kaya putya mahihirapan kayo. Sangkaterba yang nakahilera sa mga Duterte. Anyways, yun nga 'no, congratulations. 'Yan po patunay, tignan niyo. Sana meron 'no, meron sana 'no, sila Sandro sana, yung anak ni Amy sana, 'di ba? Dapat tuloy-tuloy na sana yung ano 'no, yung Marcos. Warak, eh. Winarak ng anong termino diyan, kaya hinayang na hinayang si Manang Amy. Anong termino niya 'no, yung isang hindi naman Marcos ang sumira ng pangalan nila. Kamag-anak, o hindi mapipili ang kamag-anak, 'di ba? Gano'n ang termino niya. Totoo naman, eh. 'Wag na tayong maglihiman 'no. Ambisyon po 'to ng isa sa kamag-anak nila ang sumira. Pero ako, tingin ko napaganda na rin, eh, 'di ba? Tingin ko napaganda na rin kasi ako personally, ang hirap po talaga, ang hirap ipagtanggol, 'di ba? Kasi ako ano ko, hindi ako po puwedeng yung sideline lang. Naroon talaga ako lagi sa forefront. Hindi po dahil peke ako, hindi. Puta sinuportahan ko 'yan, ba't hindi ko ipagtatanggol, gano'n yung mentalidad ko, eh. Sinuportahan ko, hindi ko ipagtatanggol. Kaya ako laging tagapagtanggol. Pero ang hirap po. Buti nga sa isang banda, buti nga ginawa niyo na kay Sara Duterte, 'di ba? Alam niyo kung saan ako hirap na hirap nun? Sa mga vlogger din. Parang nakikiusap ka pa, Duterte ka, Duterte tayo, Ako pa nakikiusap nun, "Puwede ba makinig tayo kung kayo po ay Marcos supporter, ang pakinggan niyo po ay mga Marcos."
Si Bongbong Marcos, si Aimee Marcos, gano'n yung mga dialogue ko nun, eh, 'di ba? 'Pag kayo naman mga Duterte, Duterte yung ano niyo, si Sara Duterte, si Tatay Digong, si Baste, para ako si Ramplaka na inuulit-ulit ko lang. Ang hirap, eh. Ang hirap talaga ipagtanggol nung ano, nung team na yun. Mabuti na rin, eh. Mabuti na rin hindi na nakapagtimpi yung isang Kamag-Anak Incorporated at, lumabas na yung ambisyon. Eh, babanatan ba nila si Sara Duterte na yun po talaga napaka-unfair 'no? Hindi niyo pinagsalita si Sara dun ako gigil na gigil, eh. Okey na po yan, ipasa na po natin. Si ano pa yan, si Marcos pa, si ano, anong pangalan, Sandro Marcos pa yung nagsabi na tuwang-tuwa naman tao. Hindi, yun pala para lang banatan 'no, sa media. Bakit niyo pinalusot, hindi niyo sinalang? Sa isip-isip ko buti pa nga sinalang niyo na lang para matapos na yung issue. Dun po nila sinimulang tirahin si Sara Duterte. Nakakita si Tamby. Alam niyo po yang tiyatya na yan, hindi po kaagad sa kanila yan, tiyatya na kaagad, hindi po. Tuwang-tuwa sila nung bumababa si Sara Duterte ng ano, ng, kasi super taas si Sara Duterte trust rating, eh. Nung bumaba tuwang-tuwa na sila. Ang kicker po diyan sa tingin ko kung bakit nagbigay sila ng panahon, eh. Yung hindi po nag-i-improve yung rating ni ano, ni Martin. Tingin ko yun yung susi, hindi nag-i-improve yung rating natin, ano na lang natin 'yan, magpalit na lang tayo. Yun nga, yung sinasabi ni Senator Amy na gusto mag-prime minister. Prime minister na lang, hindi obra, eh. Hindi u hindi umu hindi umaangat yung survey ng presidency, wala pang 1%, eh. Kaya 'pag tinuloy-tuloy niyo 'to, yung paninira sa mga Duterte, alam niyo yung taong bayan, magtanong kayo sa mga kalye survey, grabe hindi niyo malilihim yung panghihinayang ng mga tao sa pamumuno ng mga Duterte. Yun ang nakakalimutan niyo, yung taong bayan mismo nagsasabi na gusto namin yung mga Duterte. Ang point ko lang dito kaya natin pinag-uusapan yung mga dilawan, ano nangyari sa kanila, nalusaw na sila, wala na sila. Siguro last na 'to na pag-ano nila sa national, durog-durog na 'yan. Laila de Lima nga wala yata dun sa mga ano, eh, nabanggit. Ilang araw lang sumikat si Laila de Lima 'no, paglaya niya siguro mga 3 araw tapos wala na, nakalimutan na siya. Yan ang spokesperson ng, mga dilawan. Eh, spokesperson ka wala namang nakikinig sa mga sinasabi mo. Paano paulit-ulit lang siya, eh. Yung nagpakulong sa kanya si Duterte, eh, ano naman, gano'n lang sila, eh, 'no? Kaya po natin 'to tinatalakay, same, eh. Same yung pattern, sirain mo yung anak, ay sirain mo yung tatay, masisira yung anak, hindi po. Una, hindi niyo kayang sirain yung tatay, ikalawa, hindi niyo rin kayang sirain yung anak. Kaya wala po kayong pupuntahan kung hindi ah, alam niyo yun, kung tinuloy niyo lang sana yung alliance, 'di ba? Oh, Marcos ngayon ang ano, kasi ganito yung ugali nila, eh. Saan ka nakakita, inaya mo yung tao, niligawan mo, "Vice ka sa'kin." 'No? Matic na yun, eh. Suportahan mo ko, vice president kita, president ako. Next election, ikaw naman ang president, vice president naman yung mula sa lahi namin. Eh, diyan nanginayang si Imee, bakit siya nanginayang? Eh, may mga anak pa siya na malalaki na, eh. Gobernador ng
ng Ilocos ngayon yung anak niya, ano ba naman yung 'di ba? Isang hakbang na lang, gobernador na, ano na susunod diyan, senador, tapos vice president na o kaya si Sandro, 'di ba? Eh, iba, iba utak nila, eh. Nanalo na kami, tablahin na natin yung kapartner natin, ibang klase. Yun, dun sila. Kaya ako, kahit sumakit yung tuktok ng mga nariyan, 'no, sa totoo lang, one term lang kayo. Hindi na kami mauulitan. Never again, never again.